ikaw, kayong mga kaalyado ni Sara Duterte, pagsabihan nyo nga yan si Sara na itigil niya na ang pag-yuter. Utering, atering ng mga criminal statements. Yan talaga ang sinabi nitong si Cheese Whiz, Boy Kilay, mga kababayan. Cheese Escudero. Tingnan nyo sa kanyang statement, mga kababayan. Escudero to VP allies, tell her to stop making criminal statements. Bakit pa ipapadaan sa mga kaalyado niya? Cheese Escudero, takot na bang sabihin mo ito sa kanya ng diretsyo? Itong si Kilay, mga kababayan, eto na, mga kababayan, ang purpose kung bakit siya nailagay na Senate President dyan, mga kababayan. Aside sa pagiging waiter ni Admiral, dito, aatake siya sa mga aatake na mga ngag-ngag. At ipagtatanggol niya ang mag-asawang ngag-ngag doon sa palasyo. At ngayon, tila pinapa-shut up, pinapasilensyo na nitong si Mr. Kilay, mga kababayan, si VP Inday. Panoorin nyo po. Pero bago po yan, gusto po lang natin pasalamatan, mga kababayan, itong napakabait nating mga viewers. Katulad na lang nitong si kababayan nating Josa. Thank you po, kababayan Josa. At ang kababayan nating si Fresco Daily PH YouTube channel. At may pinapasabi siya, mga kababayan. Sabihin ko raw kay Lisa Tanas na papahamak mo pa ako, basahin nyo na lang, yan, gusto daw niyang ipasabi yan kay Lisa Tanas. Okay, mga kababayan, narito po ang video. Tinimok ni Senate President Francis Cheese Escudero ang bilis, mga kababayan, right away. Pagising sa umaga, statement agad si Cheese Escudero, mga kababayan, ang waiter ni Admiral. Babangayang leader ng bansa na gawin ang lahat para pahupain ang tensyon. Tapos dito, mukhang pinapalabas pa niya na si Sara ang kontrabida. Pilit niyang nililihis, mga kababayan, kung ano ang dahilan bakit aalboroto si Sara. Mabahala rin si Escudero sa paglalabas ng saloobin ni Vice President Sara Duterte sa publiko kaugnay ng pagkakadetena ng kanyang Chief of Staff na si Attorney Zulaika Lopez. Particularly, mga kababayan, ang sabi niya, stop making criminal statements. Stop uttering bad words. Si Don Fernandez pala yun, tigil na daw yun ang mga salitang kriminal. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Escudero na kailangang alalahanin ng Vice Presidente na bilang isang public official, dapat siyang maging halimbawa sa mga kawari ng kanyang tanggapan. Tunog na tunog dilawan, mga kababayan, Yan ang lagi nilang sinasabi, dati pa, kay dating Pangulong Duterte na, ang sama ng bunganga nyo, dapat maging statesman, dapat umayon kayo sa inyong ranggo, huwag kayong masamang bunganga. Katulad ng mga ngag-ngag, hindi masama daw ang bunganga, pero ewan lang natin yung mga pinaggagawa. At ewan lang natin din itong si Cheese Escudero. Dapat may kamakal din dito sa baho ng Cheese Whiz na ito, ng mga Pilipino, lalo na ng mga bata. Ang dami daw nakikinig na bata. Mukhang ang sinasabi ni Cheese Escudero, Sara, wag mong murahin ang mga nagnanakaw sa gobyerno. Purihin mo, palakpakan mo, tingnan niyo ako, silensyo. Baka, mga kababayan, kasali siya doon, Dahil ang sabi, Congress at Senate. Nasa Senado yan. Ikaw nga ang Senate President, di ba, Cheese? Kung may nakawan dyan sa Senado kahit hindi ikaw, ay sa ngalan na ikaw ang Senate President, waiter ng Admiral, ay damay ka rin. Bakit hinahayaan mo yung mga kasamahan mo? Ikaw ang Senate President, ikaw ang may control dyan sa mga budget dyan sa Senado. Tinimok din ni Escudero ang mga nakapaligid sa pangalawang Pangulo na abisuhan siyang iwasan ang pagsasalita ng mga hindi naaayong pahayag sa publiko. Criminal statements ng mga kababayan. Bakit manghihimok ka pa doon sa mga kaalyado ni Sara Duterte? Takot na ba, Cheese? Ikaw na lang dumiretso. Sabihin mo yan kay Sara face to face. Galawang jukla, mga kababayan, Duwag. Na ipapadaan pa sa ibang tao yung sasabihin niya kay Sara. Sabihin mo yan kay Sara face to face. Takot siguro, mga kababayan, baka masunog ng disoras ang kanyang kilay na tattoo. Lalo't hindi ito nakatutulong sa kanya at maging sa bayan. Sa'yo nakakatulong. Paano hindi nakakatulong sa bayan?
ang mga sinasabi ni Sara ay tungkol sa katiwalian. Para nga sa bayan ay ito sinasabi ni Sara, ini-expose niya ang grabe katiwalian dito sa ating bansa na pinangungunahan ng Ngag-Ngag, kanyang asawa, at yan si Tamba. Paano hindi yan nakakatulong sa bayan? Sino ang hindi makakapagmura dyan? Tapos sa kanilang ambisyon mga kababayan, gusto nilang ipagurgur si Sara. Kaya nasabi lang ni Sara iyon na gurgurin ko din kayo kung magugurgur ako. Dahil hindi lang kayo ang marunong ngipin sa ngipin ang labanan. Kung inyo talaga iisipin mga kababayan, si Sara ang may active threat ngayon. At alam niya yan. Hiniling din niya sa Vice Presidente na humingi ng tulong para maging kalmado habang andyan na naman sila mga kababayan. Inulit na naman. Di ba laging pinapalabas ng mga ungas na to may problema daw si Sara sa mental health o kaya humingi na daw ng tulong, counseling, ganyan. Ikaw, Cheese, ang problema mo ang problema sa'yo, nakikipag-alyansa ka dyan sa sa mga powers that be. At para talagang walang nakikitang masama mga kababayan at kurakutan sa ating bansa. Bulag! Smio. Lilingkod. Anya, imbes na magbangayan, pagtuunan na lang ng pamahalaan ang mga importanteng isyu na kaaapekto sa buhay ng mga Pinoy. Yan mga kababayan. Alam nyo ang ibig sabihin nila niyan? Sinabi nila yan. Bakit hindi mo na lang sagutin, Sara Duterte, itong mga akusasyon laban sa'yo? Yan da. Ay nako, chiswis. Etong mga taong ito mga kababayan na nabigyan ng kapangyarihan dahil ginawang waiter. Ngayon, naging tagapagtanggol. Eto na ba ang kabayaran sa pagiging waiter mo dyan? Philippine authorities step up security for the first family following threats. Double the guards, double the security. High alert mga kababayan for the first time daw si Ngag-Ngag, si Admiral at saka si Tamba. Made by Vice President Sara Duterte. May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Tapos sabi ng Malacanang, this is an active threat. Alam niyo ba yung active threat? May condition niya sinabi ni Sara So, conditional threat yan. Ibig sabihin, you have nothing to worry kung buhay si Sara Duterte. Dahil unang-una mga kababayan, tinanggalan nila ng security At sinabi ni Sara, ang gustong pumatay sa kanya si Tamba. Tapos ang mga duwag mga kababayan, sige, bantayan nyo kami. Kahit pa daw matulog mga kababayan, dapat walang natutulog na gwardya. At hindi lang isa ang gwardya ha, napakarami, dinoble. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Good. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. See? Conditional mga kababayan. Hanggat buhay si Sara, protektahan nyo si Sara. Ibalik nyo sa kanya ang kanyang security. Dahil kung buhay si Sara, you have nothing to worry. And then he said yes. He said yes. Vice President Sara Duterte repeatedly underscored that she was not joking when she claimed to have contracted an individual to terminate President Ferdinand Marcos Jr. First Lady Lisa yung mukha, Cheese, ang baso. Marcos and Speaker Ferdinand. Ito tayo nga. Ambisyoso mga kababayan. Sabi ni Sara dahil hindi kaya maging presidente, gustong ipatumba siya. Martin Romualdez, should she be killed amid the worsening political squabble between her and the administration. The vice president gave this statement in an online video conference while she stayed inside the detention room of her chief of staff, Attorney Zulaika Lopez. Alarma. Anong masasabi niyo dito mga kababayan? Tila gustong ipa-shut up ni Chis Escudero si VP Sara Duterte. Post your comments below.